Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pagpapatuloy po sa kwento ni Celine. May malakas na hangin na dumaan mula sa likod ni Celine. Paglingon niya, bukas pala ang pinto dahil di niya ito naisarang mabuti. Napansin din niya na malakas ang hangin ng aircon. Isinarado niya ang pinto para lumamig ang kwarto. Dahil malamig naman ang simoy ng hangin sa labas. Naalala niya na dala niya ang DSL camera. Ibinaba niya ang wine at pumasok sa loob ng kwarto para kunin ang nasabing camera. Nagustuhan niya ang ganda ng view at kinuhanan niya ng larawan ang mga halaman at punong kahoy. Madilim, ngunit maganda ang pagkakakuha. Pumasok siya, dala ang kamera at baso ng wine. Nang makaramdam siya ng gutom, kinuha niya mula sa kanyang mga bagahe ang non-perishable food packs na inihanda ng kanyang nutritionist. Sapat para sa 3-day trip hanggang sa makauwi siya. Inihanda na ni Celine ang kakainin niya kasama ang napainit na manok at kumain siya ng kanyang hapunan. Habang kumakain siya, nagbalik tanaw siya 3 days ago. Excited silang dalawa ni Marie para sa business trip na ito. Ngunit dahil napapadalas na masama ang pakiramdam ni Marie, sinabihan niya ito na magpa-consult sa family doctor nila. Anytime pwedeng magpa-consult si Marie dahil kilala siya ng doktor. Matapos magpa-consult ni Marie, ni-refer siya ng doktor sa OB dahil 2 months na siyang buntis. At ipinayo ng doktor na bawal muna siyang bumiyahe sa malayo at no choice si Marie kundi ang maiwan. Nasanay si Celine na si Marie ang in charge sa lahat ng lakad niya. Kaya kahit wala siyang dalang pera ay okay lang dahil may Marie siyang inaasahan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli.